na. Nandito na sa Supreme Court para ipasa po yung mga signature campaign na nakalap po para sumusuporta sa pag-uwi po ni Tatay Digong. So ito na yung Supreme Court. So nasa Supreme Court na tayo. Ang maalamat ng pagkakataon. Ayan na, papasa na po. File naka-assign siya sa akin. Kasama sila sa petitioners. Sila po ang naka-file sa wala mo nang basagan na. Bibidyo muna ko. So nandito tayo sa labas po ng Supreme Court. Pakita ko lang yung labas ha. Nandito yung mga supporter. So ito yung ban, signature ban campaign para kay Tatay Digong. Ayan. So napapansin natin, ayan po ay puro signature po. Ayan, pwede po kayo mag-signature yan, no? Pwede kayong pumirma, pwede kayong magsulat. Ayan. dito, yahan. Ayan, may mga nakasulat yan. Kung mapapansin nyo, maliliit. Ayan, pakidugtong dito, Kad. Pakidugtong. Naurangan to. Hindi lalabas ko yan eh. Hindi, meron din sa likod. Meron din sa likod. Yan, yan. One line lang, one line. Okay na to dito, sir? Okay lang ba? Okay. DRS, pa one line para ipapapasa sa dokumento. Dito, one line tayo, one line. Anak! Dito na ba one side? Oh, one lang. One side na lang kasi hindi tayo, hindi kasi. Yan, yan. Papapasa na lang mamaya. Pasa-pasa yung nakalap. Pasa-pasa na lang. Yung mga gustong tumulong pa dyan mamaya, nag-join lang po kayo dyan sa linya ha. Ilalabas natin yung dokumento, tapos makakasama na lang. Nakalap na signature. So imagine niyo Luzon, Visayas, Mindanao ay nakakalap po. At sa mga hindi pa nakakaalam, ito pinapaalam po ngayon na may ganito po. At hindi pa nakapag-signature at sumusuporta po kay Tatay Digong, no? Kasi usually marami pa rin hindi nakakaalam, no? Kaya pinapaalam po natin ngayon, no? Palike, pa-share, ito po yung pang-una, pambungad pa lamang na signature na ipapasa at may masusunod dan pa rin pa to. So abangan natin. Wait lang, ipapasa-pasa raw eh.
March 11. Anniversary ng pagkita kay PRRD and very much naman sa birthday namin. So, yun ang abangan natin, no? So, wait lang. Papasa-pasa yung mga ano. Para sa So, malapit na yan. Abangan lang natin. nasarapan natin. So, magbasa lang tayo dito po sa mga nakasulat, no? Bring back home Duterte. I'm from Ilocos Norte. Ayan, no? May nakasulat, oh. Zoom ko lang, ha? Ayan. I'm from Ilocos Norte. I'm of Duterte. Sa Ilocos na yan, ha? Ayan. Pwede magsulat dito kahit ano po, no? Signature bante. Makina lang, oo, alam mo bakit? Hindi, may ilalabas dito siguro. Wait lang, abangan na natin. Malapit na. Medyo nagtagal lang tayo ng 11:30 na tayo. Kaya pag-ikot ako So, ito yung labas po ng Supreme Court. So, ang inaabangan po natin, yung mga ipapasa po doon sa loob. So, ayan po yung mga nakikita po natin. Nagsimula po ng Loton, then pumunta po dito sa Supreme Court. So, open pa rin to, dito, hindi lang po dito matatapos to. Open pa rin po ang signature campaign. Panimula pa lang to. Kaya malapit na. Easy. Ayun si Ate Joey. Nandun sa loob. Yan, zoom lang natin. Hindi tayo makaano dyan.
Ano mo yun, sir? Kamay na lang. Bakit may... Ay, may ibabaw. Hindi na lang po kayo. Ako may highlight sa labas. Marami po. Madila lang natin sa kapo natin. So nakita natin, ayun po yung ano, mga ipapasa signature campaign. So pakita naman natin dito yung ban na pwede rin po mag signature. Ayan. So ito po, pwede po pumurma dito. Ito po ay may ikot po Luzon, Visayas, Mindanao. At ayan po yung mga nakalap pong firma. Meron pa nga sa taas. Bawat tumiikot po, ayan po, mayroon pong ban para pumirma po. And dito, siyempre, dito na po yung ano, pwedeng pumirma. So, ito po ay para sa ano, naway makauwi na si Tatay Digong. And kung meron pong mga paglilitis, dapat dito sa bansa natin, huwag sa mga dayuhan. Actually, meron pang March. Ito yung unang araw pa lang, meron pang March na ipapasa. Almost 300,000 na raw yung nakalap. Still, madadagdagan pa rin yun. So other side, pakita ko naman. Dito. Mamaya. Gawin na natin lahat ng Okay, testing. 1, 2, 3. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Retired Brigadier General Virgilio Garcia. Judge Advocate General po ang aking servisyo nung ako'y nasa servisyo. Kami po ay pawang membro ng United People's Initiative at kami po ay nagpunta dito sa Supreme Court upang makiusap, upang makisamo
na yung mga nakabinbin na mga kaso ay kung maaari ay resolbahin nila sa lalong madaling panahon. Ang aming pong sulat, babasahin ko verbatim para malaman ninyo. Na-receive na po ito. Naipa-receive na po namin kanina, mga alas 11 ng tanghali ng umaga, at babasahin ko po sa inyo. The honor dated February 23, 2026 to the Honorable Chief Justice and Associate Justices of the Supreme Court of the Philippines. Subject: respectful appeal for resolution of pending national cases. Honorable Justices of the Supreme Court, we respectfully write as concerned Filipino citizens who sincerely care about the welfare of our republic and the stability of our democratic institutions. At present, there are several pending cases before the Supreme Court that carry deep and far-reaching implications for our country. Matters involving national budget, the electoral system, constitutional processes, and other significant national concerns. Among these cases are: number 1, Rodrigo Roa Duterte, Ronald De La Rosa versus Honorable Lucas Bersamin. Case number GR number 278747. Isidro Tom Ungap versus House of Representatives. General Appropriations Act of 2025. GR number 277975. Veronica Duterte versus Nicolas Torre. Ito po yung tungkol sa kidnapping ni Presidente Duterte. GR number 278768. Sara Duterte versus House of Representatives. Ito po yung alleged sham impeachment complaint. GR number 278353. Attorney Israelito Torion versus Comelec and M. Miru. GR number 279245. And General Eliseo Rio versus Comelec and Smartmatic. GR number 263838. We fully recognize the weight of your responsibility and the need to carefully deliberate on each matter in accordance with the Constitution and existing laws. Nevertheless, we respectfully appeal for a prompt, clear, and just resolution of these cases. The trust of the people in our institutions rests upon the transparency, accountability, and timely issuance of decisions. This is not an attempt to dictate upon the court, but rather a sincere appeal from citizens who place their hope in the independence, integrity, and stability of the judiciary. It is the prayer and aspiration of many Filipinos that justice prevail and that the Constitution remain the firm foundation of our nation. Thank you for your continued service to the Filipino people. Respectfully, Attorney Melchor Magdamo, UPI Legal Counsel. Maraming salamat po. Sir, itinaon nyo talaga sa yung kumbaga first day ng pre-trial hearing sa Dahig? Yes po. Marami po kaming itinaon na mga activities sa mga important dates na magaganap. Okay, sir. March 11, meron din po kami. March 11. Ano po yun? 11. Caravan. Caravan, okay. Pero ano yung main, kumbaga appeal nyo sa Supreme Court? Ang gusto nyo ba pabalikin siya dito o pabalikin? I-resolve yung mga pending cases na nakapinpin. And we are sure kasi when we resolve these cases, maaaring maipabalik natin si dating Presidente Rodrigo Duterte dahil maliwanag naman po talagang merong kidnapping, maliwanag naman po talagang hindi dumaan sa ating legal system yung kanilang pagkidnap, pagbaba ng eroplano, nilipat nila ng eroplano, nilipat na nila sa labas. Pagkatapos, ang masama nito, iniwanan nila sa ibang bansa, walang aid, walang tulong galing sa gobyerno ng Pilipinas. Inabandon na nila yung Pilipino.
Sa ibang bansa, nag-iisa siya doon. Nakakagalit po yun. Bayan, magising tayo! Meron pa po kayong tanong? For now, yun lang po. May tanong pa ba natin? Okay na po, sir. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa amin. Maraming salamat po. We expect for a fair exposure din po sa ating mga kababayan. Ano po? Gusto lang po namin ng patas-patas na paglalahad ng katotohanan sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. May dagdag pa. Kaya tayo nandito. Ako nga pala si Captain Ray Valeros, Secretary General ng United People's Initiative. Kaya po bakit dito sa Supreme Court? Wala na po tayong maasahan sa ating executive branch. Ganon rin po sa legislative branch, wala na tayong maasahan. Alam naman ng lahat yan. So dito ang huling bastion ng hope ng ating bansa, ang Supreme Court. Regardless kung ano ang magiging desisyon nila, kailangan resolbahin nila yung mga outstanding cases na nakapending rito sa kanilang sala. Hindi pwedeng walang tuldok ito. Yun ang hinihintay ng taong bayan. Napaka-importante yung binanggit ni General Atty. Garcia na isang Pilipino, hindi lang mga politiko, kahit ordinaryong tao, pwede bang isurrender natin ito basta-basta sa ibang bansa na may sarili tayong batas? Pag sinurrender mo ang isang Pilipino sa ibang bansa, umamin ka na may failure of justice sa bansa natin. So yun po yun. At pangalawa, General Appropriation Act. Kung inaksyonan ng Supreme Court last year, bago magtapos ang session ng lower and upper house, sana hindi na naulit yung anomalya sa General Appropriation Act sa 2026. So yun po yung panawagan natin, resolbahin nila. At panghuli po, napaka-importante, wala pong safe sa election sa 2028. Wala po tayong pinapanigan kahit sinong tumakbo. Wala pong safe dahil alam natin ilang dekada na ang nauupo sa gobyerno, hindi elected ng taong bayan, kundi selected ng COMELEC. Justisya para sa bayan! Kaya kailangan, bago dumating ang 2028, maitama natin ang proseso. Yung diabolical process sa COMELEC, matanggal na yan. Yung mga bayaran dyan, wala tayong maiupo na talagang elected ng taong bayan. Walang safe sa election sa 2028 kahit anong partido mo. Kung sinong malaking ibibigay, kung sinong may mandato, yun ang mananalo. So yan po yung ating inilalaban dito sa Supreme Court. Hindi po natin sila inuutusan. Tayo po ay nakikiusap sa kanila na resolbahin na ito at malaman ng taong bayan kung ano ba ang stand ng Supreme Court bilang huling taga-analisa ng ating batas at ng ating konstitusyon. Marami po salamat sa lahat.